Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung naipabalita na magbisita si Pangulong Marcos Jr. at ang kanyang mga kandidato sa alyansa sa BARMM at Cotabato City kahapon, April ito. Naibalita yan, both mainstream media and social media. April 2 sa BARM siya, Cotabato City. Ang balita pa nga is mag-attend siya sa opening ng KCC Mall, second largest mall sa Mindanao. Then April 5, Jensan, April 6, Kidapawan City. So, kinumusta ko yung kaibigan ko sa Cotabato City kung natuloy ba si PBBM sa Cotabato. Nag-message sa akin yung kaibigan ko, sabi niya, General, hindi natuloy si PBBM sa Cotabato City. Sabi niya, baka natakot doon sa dami ng Duterte supporters na nag-attend ng opening ng mall na baka sigawan lang siya ng Duterte. So, ni-research ko ngayon sa Google kung ano ba, natuloy ba, hindi. Kasi, balita ng mainstream media, walay. Ang meron lang, may video sa TV5, 1PH. Kaya lang, walang detalye. Walang picture, wala lang. Basta lang productive meeting lang kuno. So, pakinggan natin itong balita ng 1PH, then mamaya bigyan natin ng reaksyon. Anong nga ba talaga? Natuloy o hindi? Nabulilyaso? Ano bang dahilan? Ito na yung 1PH sa video. Marcos had a quote, productive and frank meeting with the governors of Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao or BARMM. Presidential Communications Office or PCO did not provide specific details about the recent meeting. They only said that PBBM talked to BARM leaders about the government's agenda for the Bangsamoro people. Among the topics discussed... Ano lang, sinabi lang na natuloy, kailang walang detalye. Bakit hindi sila makapagpakita ng video, ng pictures? Hindi ba nakakapagtaka? Anong nangyari kung natuloy ang meeting with BARM? Walang detalye. Pwede ba, PCO, the people has the right to know. Ano ba ang detalye? O kung natuloy man, baka hindi maganda ang resulta, kaya walang detalye. Yun, mga speculation na lang yun. So, it's a big question mark para sa akin lang, bakit walang detalye yung pagbisita ng Pangulong Marcos sa BARM. Kinausap daw niyang mga governors. Okay, ituloy natin itong balita ng ano. Ito lang ang na-search ko na balita ng mainstream media. All others, wala. Tahimik. Ano kaya ang tunay nangyari? Natuloy ba siya nagpunta sa BARM, Cotabato, o hindi na lang? During the meeting were about peace and prosperity in the region. This week yung ano nila eh. Yeah. Yung sa halalan nila Filing. Filing of COC. Pero there's a call I heard even sa SP Chis Escudero. They're entertaining call na i-suspend yung election sa BARM. They're rushing into it for 4 years because may mga na-realign daw about positions so para magkakaroon ng certain vacancies. So ngayon, nagkakaroon ng uncertainty sa BARM. Dahil nga, tinanggal yung interim chief minister si Ibrahim Murad na hindi katanggap-tanggap sa karamihang members ng MILF. So, nag-appoint ang Pangulong Marcos ng panibago. So, nagkakaroon ng uncertainty sa area ng BARM. Okay. Yung balita naman sa mall na I don't know kung paano nakarating yung balita na mag-a-attend daw si PBBM with his alyansa candidate sa mall opening. At ito, dinagsa ng mga pro-Duterte supporters yung mall opening. Okay?
Panoorin natin sandali ito. Duterte. Yo, Duterte. Ito yung sabi ng kaibigan kong taga Cotabato. Hindi natuloy si BBM sir sa Cotabato City. Baka takot sigawan ng Duterte sa mall. So, ayan na, mangyayari sa kanila. So, again, yung meeting with BARM governors, walang detalye, sinabi lang natuloy. Kailang wala pong video footages, walang pictures, as in sinabi lang na natuloy. But we don't know kung ano ba talaga ang nangyari. So, abangan po natin yung April 5 and 6. Yung Kidapawan City, I am very sure maraming Duterte supporters dyan. Kasi yung mayor, correct me if I'm wrong, Mayor Pau Evangelista, Maka Duterte. At napakaraming nag-attend sa rally, yung birthday celebration ni PRRD noong March 28 sa Kidapawan. So I don't know anong mangyari sa kanila sa Kidapawan. Sa Jensen City, marami akong nabasang comments na marami din daw mga pro-Duterte sa Jensen. So I don't know anong mangyari sa kanila. Abangan na lang natin. So wala na, ang laking pagkakamali nila yung ginawa nila kay PRRD, yung pina-aresto nila at kinidnap, dinala sa the Netherlands. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig sa Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Gawit. Nahubang ka. Nakatin na sa ilisan doon na. Magkabangga ka tatupot. Muna ni ang balay sa natagaan na mo Ogero. Ug muna ni ang balay sa natagaan na mo Ogero ug karon mag-atop na siya. So kuha na gyud nga yero. Karaan na gyud. Karon ate unsa imong maistorya nga abot na ang inyong yero, makaatop na mo na di na mo matuluan sa inyong balay nga tulo na gyud. Pasalamat gyud ko sa Ginoo nga natagaan na mi giro, nya makaatop na mi og sana kanang nagatan-aw sa video. Og dili na gyud mi tuluan kay makaatop na mi kay kuan natagaan na mi og
hero. So di na mo matuluan. So karon maayo na inyong balay karon kay mag-atop naman mo. Maayo na gyud kay makuha naman ning mga atop nga mga buslot na. Kay makita man gyud ang inyong nga ay mga buslot gyud. Oo, gatulo na og Tuluan na og muulan. oo, ang uban gibutangan lang gani og bulkasing. Bulkasil para lang nga dili kayo tuluan. Ang uban wala naman nabutangan so gatulo na. Gatulo na gyud ang uban. So pila na ni ati ka tuig inyong balay? Pulo naman ni katuig. Napulo na ka. Dugay na gyud ni. So karon pa mailisdan og Karon pa atop. mailisdan og atop. Ngano man day ati nga kuan kanang dugay na wala mo nakaatop. Maman lagi nga wala man gyud ta. Oo. Dili ta pagapalit og atop kay mahal kaayo. So maayo na gani kay naay mga tabang. Salamatan na lang gyud nako na apil ko. Oo, sige ate, salamat. Oo, Salamat ni ang sa balay niya. tabang nga hero. Oo.